Ito pala ang dahilan kaya tinanggal ni Pangulong Bongbong Marcos si General Torre. Grabe, hindi ko tumatanto. Ilalagay na sa mas mataas na posisyon, nakatatakutan ng mga mayayamang politiko at mayayamang kontraktor. Totoo ba ito? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Hindi po yan nangyayari at hindi po yan ang nakikita natin dahil sabi nga po natin si General Torre ay napakagaling na public servant at maaari po pa rin siyang magsilbi sa bayan. We just have to respect the wisdom of the President on this matter. Mga kaibigan, may napakalaking balita tayong kailangang pag-usapan ngayon. Kung iniisip nyo na sa politika ay sanay na tayo sa mga pasabog, aba, hintayin natin ito. Kasi ngayong araw lang, may nangyari na halos hindi pa nangyayari dati. Isang biglaang galaw mula mismo sa Malacanang. At kung sa tingin mo alam mo na ang buong kwento, teka lang muna dahil sigurado mapapaisip ka kung bakit biglang nagdesisyon si Pangulong Bongbong Marcos na tanggalin sa pwesto si General Nicolas Torre bilang PNP Chief. Ganito na lang, isipin nyo ito kaibigan, 3 buwan lang sa pwesto bilang hepe si PNP Chief Nicolas Torre III tapos biglang sinibak. Parang hindi makatwirang diba? Kung may supply, wala namang kumalat na malaking iskandalo. Kung may issue, hindi naman ganun kalaki. Pero bakit nga ba ganun kabilis ang naging desisyon? At ito ang mas nakakagulat. May mga nagsasabi na hindi raw ito simpleng pagtanggal, kundi isang paghahanda para sa mas mataas na posisyon. Base sa opisyal na memo mula sa Malacanang, malinaw ang nakasulat. General Torre, you are hereby relieved as Chief PNP effectively, immediately. Walang paliwanag, walang paligoy-ligoy. Kung ikaw ang ordinaryong tao, iisipin mo agad na may mali. Pero bakit may mga bulong na sinasabing posibleng promosyon pa nga ito? Kung ating titignan, may mga nagsasabi na si Torre daw ay ilalagay bilang kalihim ng DPWH. Therefore, malaking tanong, bakit siya? Bakit isang general na galing sa PNP ang pinipiling maglinis ng isang ahensyang notorious sa anomalya at kontrobersiya? Kung kilala nyo si Torre, alam nyo naman, hindi siya natatakot kanino man kung sino ang dapat harapin, politiko man, kontraktor o sindikato. Harapin niya mula pa noong panahon ni FPRRD. May reputasyon na siyang straight shooter, pero hindi ba't mas delikado kung doon siya ilalagay? Isang general na walang takot, ipapasok sa ahensyang maraming tinatagong kalokohan. Therefore, baka ito na ang master plan ni Pangulong Bongbong Marcos. Alisin si Torre sa PNP para gawing sandata laban sa katiwalian sa DPWH. Mga kababayan, isipin nyo ito, mula sa pagbabantay ng batas sa lansangan, biglang ilalagay sa ahensyang humahawak ng bilyong-bilyong pondo para sa kalsada, tulay at infrastruktura. Parang sinasabing, kung kaya mong linisin ang PNP, kaya mo ring linisin ang DPWH. Pero hindi ba ito parang paglalagay sa kanya sa mas mapanganib na laban? Therefore, kung totoo man ang bulong-bulungan, hindi ito simpleng paglipat. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan laban sa katiwalian. Ngunit syempre, may iba ring nagsasabi, baka simpleng palit pwesto lang ito. Walang promosyon, walang sekreto. Posible rin ito kaibigan. Pero bakit nga ba 3 buwan lang? Kung performance ang basehan, masasabi nating mas aktibo at mas agresibo pa nga si Torre kumpara sa mga nauna. Therefore, mas kapanipaniwala na may nakahandang mas malaking misyon para sa kanya. Kaya ngayon tanungin natin ang ating mga sarili. Siya ba ay tinanggal para patahimikin o tinanggal para palakasin ang laban ng adyasyon laban sa korupsyon? Ikaw na ang humusga, kaibigan. Deuteronomio 28 verse 13, the Lord will make you the head and not the tail. You shall be above only and not be beneath, if you heed the commandments of the Lord your God. Napakalinaw mga kapatid. Minsan iniisip natin na kapag natanggal ka sa isang posisyon, tapos na ang laban. Pero baka naman yan ang paraan ng ating Panginoon Diyos para iangat ka sa mas mataas na antas. Therefore, tandaan natin, kapag may isinara siyang pinto, may mas malaking pintuan siyang bubuksan para sa iyo. Ganun din sa buhay natin. May mga pagkakataon na mawawalan ka ng trabaho, malalaglag sa exam, o mawawala ka ng isang bagay na pinanghahawakan mo. Akala mo tapos na ang lahat. Pero sa mata ng ating Panginoon Diyos, nagsisimula pa lang.
Kung plano ng tao ay alisin ka, ang plano ng Diyos ay iangat ka. Kung plano ng mundo ay gawin kang buntot, ang plano ng ating Panginoong Diyos ay gawin kang ulo. At gaya ng sinasabi ng kasalutan, hindi ka mananatili sa ilalim dahil itinataas ka ng ating Panginoong Diyos sa ilalim ng kanyang plano. Kaya naman ang nais niya lang ay magpasakop tayo sa kanya. Ang tanong, tinatanggap mo ba ang ating Panginoong Jesucristo bilang driver ng iyong buhay? Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa iyo, sa inyo pong kabutihan sa amin, na inyo pong itinatalaga kami, hindi bilang mga buntot, kundi mga ulo, Panginoon. Tulungan niyo po kami i-direct ang aming mga mata, ang aming mga desisyon sa inyo pong kagustuhan at makita po namin na kayo po ang driver ng aming buhay. Amin pong ipinapasakop na ang aming buhay sa inyo mula ngayon at magpakailanman, at pagtambayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, at inyo pong alagaan ang aming bansa. Gawin din ang lahat ng mga tao sa mundo, sapagat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. At salamat po sa pagdinig ng aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon, bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.